Pero iba na ngayon, Sam. Nandito na ako at hindi na ako aalis pa sa tabi ninyo. Kahit na magsawa pa kayong tatlo sa mukha ko, hindi ako mawawala. Dear Amihan Stories presents Running Away with My Ex-Boss Twins. Written by Binibining Manunulat. I heard Mr. Santiago's getting married. Is it true, Samantha? Tanong ng kaibigan ni Samantha na si Abigail. Malalim na bumuntong hininga si Samantha at mas piniling manahimik na lamang. Kanina niya pa nakita sa social media ang pag-anunsyo ng boss niya sa engagement ito sa fiancé na si Tiffany Vera. Pinanghinayangan niya, oo. Pero hindi niya magawang iyakan dahil alam niya naman kung ano lang siya sa buhay nito. Wala ka man na reaksyon dyan? Dapat pinupuntahan mo na si Mr. Santiago at kinakausap. Hindi naman pwedeng ganyan na lang. Dagdag pa ng kaibigan niya. Umiling si Samantha. Gail, alam mo naman kung ano lang ang meron sa aming dalawa ni Stephen. I was not even his girlfriend, kaya kung magpapakasal sila ni Miss Vera, wala akong magagawa kundi tanggapin yun. At saka anong karapatan ko? I was just his bedmate. Sagot niya. What? Ganun-ganun na lang yun? 4 na taon na kayong nasa ganyan setup? Siguro naman may karapatan ka na sa kanya. I don't want to talk about it anymore, Gail. Please. Talaga, Sam? Payag ka na lang na ganyan ang trato niya sa'yo? Natatawagan ka o pupuntahan ka lang niya kapag kailangan niya na magpupuno sa init na nararamdaman niya? I don't have a choice, Abby. Mahal ko si Stephen at kung ang pagiging bedmate lang niyang paraan para mapalapit ako sa kanya, kukuhanin kong pagkakataong yun. Kontento na ako ron. Masaya na ako. At least, naranasan ko namang makasama siya at maramdamang may halaga ako sa kanya. I can't believe you're settling this low, Sam. You deserve better. You deserve someone who sees your true value, not someone like Stephen. Ikakasal na rin naman siya eh. Paniguradong, mag-e-expire na rin ang pananatili ko sa buhay niya. Confront him, please. I don't want to, Abby. Gusto ko na lang matahimik. Bahala na. Maagang natapos ang trabaho ni Samantha para sa araw na yon. Nang malinis ang kanyang table, ay umalis na rin siya. Hindi na niya hinintay na matapos ang kanyang boss sa trabaho dahil paniguradong malilate na naman iyon sa pag-uwi. Nang makarating sa kondo niya, ay dumiretso siya sa banyo agad na nilublob ang katawan sa bathtub. Ilang minuto rin ang tinagal niya sa paliligo bago tuluyan natapos. Nang makapagbihis, sa kusina naman siya pumunta para makapag-ready ng dinner nila ni Stephen katulad ng nakagawian na niyang gawin sa tuwing uuwi silang dalawa ng boss galing sa trabaho. Nang matapos sa pagluluto, ay eksaktong dumating naman si Stephen. Agad itong humalik sa kanya noo at naunang maupo sa kabisera. Kalaunan, nagsimula na rin silang dalawa sa pagkain. You're extra quiet tonight, Samantha. Are you okay? Her boss asked coldly. Nginuya muna ni Sam ang pagkain na nasa bibig niya bago sumagot. Narinig ko ang announcement mo ng engagement yun ni Miss Vera. Sagot niya. It's just a business deal, Sam. So, ano na mangyayari sa akin pagkatapos mo siyang pakasalan? Nothing changes. Still the same. What? You want me to be your mistress? Ilan taon siya nagpakatanga sa lalaking kaharap dahil mahal na mahal niya ito. Pero hindi na niya kaya maging martir para lang manatili sa tabi nito. Kung kailangan niyang tapusin ang kung anumang mayroon sa kanilang dalawa ni Stephen ay gagawin niya. Huwag lang siya masaktan palalo. The pain was already too much for her. You wanna end this? Yes. Kung ikakasal ka na, dapat lang talagang tapusin natin to. Hindi ako makapapayag na gawin mo akong kabit. Paano kung ayokong tapusin to? Eh di huwag mo siyang pakasalan. Pero kailangan ko siya para sa mga negosyo ko. At nagkasundo na tayong hindi pakakailaman ng isa't isa, hindi ba? Haramdam ni Sam ang pananakitan dibdib niya sa mga narinig. Nagkasundo tayo noon dahil wala pa si Miss Vera sa buhay mo. Halos pabulong lang niyan tugon. Ibinaba ni Stephen ang kutsara at tinidor na hawak. He leaned his back against his chair. His eyes were unreadable. And now, you suddenly care? Hindi mo naiintindihan. Ayoko mas lalo pang masaktan kapag nandiyan na siya. Gusto ko matapos na to bago pa lumala ang lahat. Bago pa ako masaktan at maubos ng husto. Lumala. O baka naman nahulog ka na ng tuluyan, Sam. Ibinuka niya ang bibig ngunit walang salitang lumabas mula doon. Kahit gusto niyang itanggi,
Her silence betrayed her. Kinakabahan nag-angat siya ng tingin sa kanyang boss. You knew what this was from the start, Sam. You were just someone to warm my bed. Nothing more. His words sliced through her like glass. Nasasaktan siya. Pero wala naman siyang karapatang magreklamo dahil ginusto niya yun. Inexpect na niyang mangyayari yun sa sandaling. Pumayag siya sa agreement na gusto ni Stephen. Noah, pero kahit ganun, may karapatan naman siguro akong iligtas ang sarili ko sa sakit, hindi ba? Pride ba, Sam? Akala ko ba kaya mo to? You were the one who said you could handle it. Nagkamali ako. Hindi ko pala kaya. For a brief second, nakakita ng ibang emosyon si Samantha sa mga mata ni Stephen. Hindi niya nga lang alam kung para saan yun, lalo na't sanay na sanay siya sa pagiging malamig nito. Hindi kita bibitawan, Sam. Kahit ikasal na ako, akin ka pa rin. Hindi mo pwedeng sabihin yan. Saway niya rito. Pero totoo, hindi ba? Mariing wika nito. You belong to me, Sam. At kahit anong pilit mong tumakbo, alam kong babalik at babalik ka pa rin sa akin. Naikuyog niya ang mga kamao sa galit. Hindi pa rin talaga ito nagbabago. Napaka-selfish pa rin. Hindi mo talaga ako minahal. Hindi iyon isang tanong, ngunit isang pahayag. Love was never part of this deal. Baliwalan tugon nito. Ibinaba ni Sam ang tingin niya sa kanyang pagkain na kalahati pa lang ang nababawas. Nawala na siya ng gana. Pilit na lamang niyang pinipigilan ang pagbagsak ng luha sa harap ng nag-iisang lalaking tunay niyang minahal. Pero kailanman, hindi magiging kanya. Wala na ba talaga akong magagawa para baguhin ang desisyon mo? Malamig na tanong sa kanya ni Stephen. Umiling si Sam. Pilit na pinipigilan ang luhang gustong kumawala. Ayoko na, boss. Sapat na yung ginamit mo ko sa loob ng 3 taon. Ayoko na. Hindi ko na kaya. Tumayo si Samantha at pinakatitigan ng kanyang boss. Kahit nagalit siya, hindi niya pa rin magawang hindi ito titigan. Maraming salamat sa lahat. Pero tapos na ako makipaglaro sa'yo. Magre-resign na rin ako sa kumpanya mo para makapag-focus na tayo sa kanya-kanya nating mga buhay. I wish you nothing but happiness in your upcoming marriage. Congratulations and best wishes, Mr. Santiago. Sagot niya. Agad na hinawakan ng lalaki ang pulsuhan niya. Mariin yun. At halos masakta na siya. Hindi ka pwedeng umalis. Bitawan mo ko, Stephen. Mahina ang tinig ni Sam na sabihin niya yun. Pero matigas naman ang kagustuhan niyang tapusin ang lahat. Hindi mo na ako pagmamayari. Hindi mo na ako laruan ngayon na basta mo nalang itatago at ilalabas kung kailan mo gusto. Sama. Bulong nito. Lumuwag ang kapit ito sa kanya. Pero hindi pa rin bumibitiw. Kung pera ang kailangan mo. Natawa si Sam na mapait. Hindi pera ang kailangan ko. Alam mo kung ano? Respeto at pagmamahal na hindi mo kayang ibigay sa akin. Tumalikod si Samantha at akmang aalis sa sana kung hindi lang nandilim ang paningin niya. Sinubukan niyang pakalmahin ang sarili, pero bigo siya hanggang sa bumagsak siya at tuluyang mawalan ng malay. Stephen was facing back and forth as the doctor ran some tests towards Samantha. She was bleeding, kaya abot-abot ang kabang nadarama niya kanina habang dinadala ito sa ospital. Hindi niya alam, pero may hinala ni siyang buntis ang sekretarya. Isang oras din yatang itinagal bago lumabas ang doktor na sumuri kay Samantha. Dali-dali siya lumapit dito. How is she, Doc? He asked. Didn't you know she was pregnant? She's pregnant? Ulit niya. Hindi makapaniwala na tama nga ang kaninang hula niya lang. Yes, she was about 4 weeks pregnant. Unfortunately, she suffered a miscarriage, most likely caused by emotional stress and overwork. Mahina din ang kapit ang bata. Pregnant? Ulit niya. Samantha was pregnant and suffered miscarriage due to emotional stress. Dahil ba yun sa naging sagutan nilang dalawa kanina? Kung alam lang niya na buntis ito, sana hindi na lang siya nakipagsagutan dito. Hindi na sana ito na stress at hindi sana ito nakunan. How, Samantha? Okay lang ba siya? Gising na ba siya? Yes, gising na siya. Ililipat lang namin siya sa isang private room at pwede mo na rin siyang bisitahin. I'm so sorry for your loss, Mr. Santiago. Tumango lang sa Stephen. Habang hinihintay na mailipat sa isang private room si Samantha, dumiretso na muna siya sa billing station at binayaran ng hospital bills nito
para sa araw na yun. Maya-maya lang din ay pumapasok na siya sa loob ng private room ni Samantha. Hey, bati niya sa sekretarya. Hi, did you? Yes, sinabi na sa akin ng doktor kanina. I'm so sorry, Samantha. Hindi ko sinasadyang pasamay ng loob mo kanina. I hope you can forgive me. Pareho naman natin hindi alam na buntis ako. Naiintindihan ko, Stephen. Let me take care of you, Sam. Umiling siya. Hindi na kailangan. I already called Abigail. Papunta na siya rito. Pwede ka nang umuwi. May kumpanya ka pang kailangang asikasuhin at kasal na kailangang planuhin. But, Stephen, please. Kahit ito na lang. Kaya mo na muna ako makapag-isip-isip. Wala nang nagawa si Stephen, kundi ang umalis at iwan si Samantha. Alam niya nasasaktan din ito ngayon, kaya hinayaan niya na lang na muna itong mapag-isa. Na sana, hindi na lang pala niya ginawa dahil pagbalik niya sa ospital, kinabukasan ay wala na si Samantha doon at tanging si Abigail na lang ang nadatan niya bitbit ang resignation letter ng kaibigan. She left with a broken heart, Mr. Santiago. For 3 years, all she ever did was love you. But you were too cruel and heartless to her. Sana noon palang binalaan ko na siyang huwag kang mahalin eh. Di sana hindi na niya kailangang umalis. Hindi na niya sana ako kailangang iwanan. Sagot ni Abigail. Napipilan si Stephen at hindi na nakaimik pa. Naunang umalis si Abigail. Siya na may nanatiling tulala sa kwarto. Hindi siya makapaniwala sa bilis ng pangyayari. Parang kahapon lang. Ang saya-saya pa nilang dalawa ni Sam. Pareho silang walang pakialam sa kung anong nangyayari sa mundo dahil ang tanging mahalaga lang naman sa kanila ay kasama nila ang isa't isa. And it was his damn fault why everything is falling apart. 6 years later, Why is it so hot in here, Mommy? tanong ni Charity, ang isa sa kambal na anak ni Samantha. Marunong at nakakaintindi naman ng Tagalog ang mga anak niya. Sadya na sanay lamang talaga mga ito na mag-Ingles. Napangiti si Samantha sa tinuran ng kanyang anak. Ipinanganak at lumaki sa Los Angeles, California ang kambal, kaya sanay na sanay ang mga ito sa malamig na klima. Ito ang unang beses na uuwi sila mag-iina sa Pilipinas, kaya naiintindihan niya kung bakit ganoon na lamang ang reaksyon ng kanyang anak. Because it's summer now, baby. Sagot naman niya. Napalingon naman si Samantha sa panganay niyang si Chance nang bahagya nitong hilahin ang dulo ng damit na suot niya. Daddy lives here's right, Mommy? Tanong ni Chance. Tumango siya. Yes, baby. When are we going to meet him? Tanong ulit ni Chance. Umiling siya at malalim na bumuntong hininga. I don't know, baby. Pero di ba, Mommy told you naman na busy ang daddy ninyo saving the world, kaya siya laging absent sa buhay natin? But Mommy, doesn't Daddy miss us too? Mahina at may halong lungkot na tanong ulit ni Chance. Napakagatlabi si Samantha. Pilit na nilulunok ang bigat sa kanyang dibdib. Of course, baby. I'm sure he does. Kahit ng totoo ay hindi niya alam kung may puwang pa nga ba sila sa puso ng lalaki. Tahimik na sumingit ang bunsong si Charity na kanina pa naglalaro ng manika sa tabi. Mommy, why don't we call Daddy? I want to hear his voice. Napalunok siya. Pinilit ang sarili ng ngumiti. Daddy can't answer right now, love. Remember, he's working far away. Pero when he comes home, hindi niya naituloy ang pangungusap dahil kahit siya mismo ay walang kasiguruhan kung kailan nga ba yun mangyayari o kung mangyayari pa ba. Biglang tumahimik ang mga bata. Ngunit ramdam niya ang bigat ng tanong sa mga mata ng mga ito. Mga tanong na wala siyang maibigay na kasagutan. Hinaplos niya ang buhok ni Chance at ni Charity. Sa isip niya ay pilit niyang inuulit ang pangakong kahit anong mangyari, ay siya magiging ina at ama sa kanyang kambal. Kahit gaano kasakit, kahit gaano kahirap, ipaliwanag ang katotohanang baka nga hindi na siya naaalala ng lalaking minsang minahal niya ng buo. Maya-maya lang din, ay nakita na ni Samantha ang kanyang Auntie Regina. Ito'ng tumulong sa kanya noon na makaalis ng bansa at doon naman maghanap ng trabaho. Ito rin ang tumutulong sa kanya sa pag-aalaga sa mga anak niya. Utang niya rito ang kapayapaang hinahanap niya noon. How's the flight? Tanong nito sa kanya. Okay naman po, Auntie. Naninibago lang sa klima si Charity. Napangitiyan-tiyahin niya.
Pasasaan ba't masasanay din sila? Sagot nito. Tumango si Sam. Gagamit lang po ako ng comfort room. Mauna na po kayo sa sasakyan ng mga bata. Susunod na lang po ako. Paalam niya. Okay, sige, bilisan mo ha. Opo, auntie. Hinintay pa muna ni Sam na magtungo ang kambal at ang tiyahin patungo sa sasakyan bago siya pumuntang washroom. Hindi pa man nakakalayo ang kanyang pamilya, ay isang figura ang kanyang nakita. Titig na titig ito sa kanya at halata rin sa mga mata nito ang pagkamangha. Napailing siya at tatalikuran na sana si Stephen nang hakalitin nito ang pulsuhan niya. Where have you been? Alam mo ba ang tagal ko nang naghahanap sa'yo? Bakit ngayon ka lang nagpakita? Saan ka nagaling? Sunod-sunod na tanong nito sa kanya. Mapait at napakiti si Sam. Wow! Talaga? Hinanap mo ko? In fairness, may character development ka na, Mr. Santiago. Pero hindi mo na ako kailangang tanongin pa niya dahil umalis ako para magkaroon ng mapayapa at tahimik na pamumuhay. Sagot niya. Napasa po si Stephen sa batok nito. Halatang naiinis at hindi makapaniwala sa narinig mula sa kanya. Umalis ka ba dahil hindi ko na kayang ibigay ang gusto mo? Sam, hindi ka pwedeng basta nalang mawala at hayaan ako. Hayaan kang ano, Stephen? Putol niya. Tinitigan niya ito ng diretsyo sa mga mata. Hayaan kang makuha lahat ng gusto mo habang ako, nabubulok mo pa rin sikreto. Pasensya na, pero hindi na ako Sam na pwede mong kontrolin. Humigpit ang hawak nito sa pulsuhan niya, para bang natatakot na muli siya mawala. I didn't search everywhere to find you just to control you. I looked for you because I need you. Natawa siya, pero wala ni katiting na saya sa tinig niya. Kailangan mo ko? Alam mo bang matagal mo nang giniba ang kahulugan ng salitang yan para sa akin? Pinigilan niya ang pamumuo ng mga luha sa kanyang mga mata, saka marasa binawi ang kamay niya. Kung totoong kailangan mo ko, sana noon pa. Noon pang handa ako magpakatanga sa'yo. Hindi ngayon na huli na ang lahat. Sandaling natahimik si Stephen, pero baka sa mukha nito ang determinasyon. Kung huli na, bakit bumalik ka ngayon? Hindi agad siya nakasagot, kasi kahit anong iwas niya, may isang bahagi sa puso niya na hindi pa rin marunong bumitiwa, na patuloy pa rin umaasang mabibigyan niya ng kumpleto at masayang pamilya ang kambala. Humakbang si Stephen palapit, halos magdikit ng kanilang mga mukha. Tell me, Sam. Sabihin mo sa akin na wala ka nang nararamdaman sa akin. And I'll walk away right now. Napahigpit siya ng hawak sa strap ng bag niya. Hindi ako narito para magbigay ng closure sa'yo. I'm here for my family, nothing else. Liar. Mariing sambit ito. Nakikita ko sa mga mata mo, you still care. Do you still love me, Samantha? Napangisi siya. Puno ng pait ang kanyang nararamdaman. Kita mo, yun ang problema sa'yo, Stephen. Lahat na lang ng gusto mo ay para sa sarili mo. Paano naman kami? Makinig kang mabuti sa sabihin ko, okay? Hindi lahat ng ginagawa ko ay tungkol sa'yo. Hindi na ikaw ang mundo ko. Humugot ng malalim na hininga si Stephen at tila pinipigilan ng sarili sa mga emosyon na ngayon niya palang nakita mula dito. You left without a word. Do you know what that did to me? Saglit siya natahimik, saka sumagot na malamig. At alam mo rin ba kung anong ginawa mo sa akin para mapilitan akong umalis na walang paalam? Umigting ang panga nito. Not the same man anymore. Good for you. Sagot niyang pabulong, pero puno ng sarkasmo. Pero alam mo, I'm not the same woman you can simply take back into your life, as if nothing happened. Bago pa siya tuluyan namuni ng mga alaala, ay tumalikod na siya at naglakad palayo. Ramdam niya ang bigat ng bawat hakbang, pero mas mabigat ang posibilidad na bumigay siya kapag tumagal pa ang pag-uusap nilang dalawa. Ayaw na niya masaktan pang muli, kaya hindi na baling huwag na lang silang magkaayos. Sam, tawag nito pero hindi na siya lumingon. Hanggang sa maramdaman niya ulit ang mahigpit na paghawak nito sa braso niya. Mas mariin ngayon kaysa kanina. Mabilis siya lumingon dito. Sinalubong naman siya ng mga titig nito na puno ng desperasyon. You can run all you want. Bulong nito. But sooner or later, you will realize we were never really done. Sa halip na sumagot, hinila niya ang kanyang braso at marahas na bumuntong hininga. Tapos na tayo, Stephen.
At kung may natitira pa akong kahit ano para sa'yo, ngayon ko napipilitin yun na burahin. Pero sa loob-loob niya, alam niyang kasinungalingan ni Yona na sinusubukan niyang paniwalaan. Walang patid ang pagbuhos ng mga luha ni Samantha habang kausap si Abigail pagdating niya sa bahay. Sa ilang taon niyang nasa ibang bansa, ni minsan ay hindi sila nagkaroon ng komunikasyon ng kaibigan. Kaya iyak siya ng iyak nang sa wakas ay makita niya itong muli. I'm sorry for leaving you behind, Abby. Wala lang talaga akong choice doon. Kinailangan ko lang talagang ilayo ang mga anak ko para hindi sila masaktan katulad ng ginawa sa akin ng ama nila. Anya. Tumango-tango si Abby at saka nilingon ng kambal na masayang naglalaro sa living room ng apartment na nirentahan niya para sa ilang buwang pamamalagi nilang mag-iina sa Pilipinas. Kamukhang kamukha nilang dalawa si Stephen. My God, isang tingin lang malalaman na ganyang anak niya ang kambal. Sagot ng kaibigan niya, isa yan sa rason kung bakit hindi ko magawang umuwi. Maliit lang ang mundong ginagalawan naming pareho. At natitiyak kong isang maling desisyon ko lang. May posibilidad na malaman niya agad ang totoo. Hindi naman sa kinakampihan ko si Stephen ha. Pero alam mo kasi, may karapatan pa rin siya malaman na may mga anak siya. Hindi ko pa kaya. At hindi ko alam kung magiging handa pa akong sabihin sa kanya ang totoo. Isa pa, naalala mo naman siguro na nagpanggap ako na kunan, di ba? Tingin ko hindi maniniwala yun kapag sinabi ko may anak kami. Sagot niya. Umiling si Abby. I doubt it. Kahit ako nga naunang kita pa lang sa kamba, lalong-lalo na kay Chance. Alam ko na agad na anak sila ni Stephen eh. Kamukhang kamukha eh. Ayoko na munang pag-usapan yan. Gusto kong mag-enjoy na lang muna kaming mag-iina sa bakasyon namin dito. Pero hindi mo naman maiiwasan to habang buhay. I know wala ka nang pakialam sa kanya. Pero tingin ko kailangan mo ring malaman na hinanap ka niya noon. I was there at his lowest point, Samantha. Nakita ko kung paano siya nadurog at nagsisi na mawala ka na. Nakita ko kung ano naging epekto sa kanya ng pag-alis mo. I don't believe you. Kilala ko si Stephen. Baka nga tuwan-tuwa pa yun sa pag-alis ko noon. Natahimik na lamang ang kanyang kaibigan. Kung noon, mabilis niya nitong madalas sa mga matatamis itong salita. Ngayon, wala na siyang pakialam. Tanging ang mga anak na lang niya ang iniisip niya ngayon. Samantala ay malalim na napabuntong hininga si Stephen nang sa wakas ay matapos na niyang huling trabaho para sa araw na yun. Hindi niya ikakaila na buong araw ay tanging si Samantha lang ang tumatakbo sa isipan niya, to the point na inabot na siya ng 11:00 ng gabi sa pagpirma ng mga dokumento. Hindi niya makalimutan ang muling pagkikita nilang dalawa matapos itong umalis, 6 na taon na nakakalipas. Overtime ka na naman ba? Bungad ang kanyang ina pag uwi niya sa bahay. Hindi niya ito sinagot at nagdire-diretso siya sa lakad papuntang kusina. Kumuha siya ng isang bote ng whiskey at ininom yun. Hindi na naisipan pag gumamit ng baso. Hindi naman ako nagkulang ng paalala sa'yo kagabi na kailangan mo samahan si Tiffany sa gown fitting niya. Pero hindi mo pa rin nagawang maglaan ng oras para sa kanya. Anang kanyang ina. Ma, I told you countless of times already. Hindi ako magpapakasal kay Tiffany. Malamig na sagot niya. At ilang beses ko rin ba dapat sabihin sa'yo na hindi ka na pwedeng umatras dahil matagal na ito na pagkasunduan? I will never marry her. I'm sorry. But you're not getting any younger, son. You're turning 33 in a few weeks. At hanggang ngayon wala ka pa rin girlfriend o dinedate man lang. Gusto ko lang naman na makita ka magpakasal. Mabigyan ako ng apo at maging masaya sa buhay. Pagyak na natawa si Stephen. Hindi na yata mangyayari yan, ma. Hanggang ngayon kasi, galit na galit pa rin siya sa akin. Walang buhay na sagot niya. Wait, you mean Samantha? Nakabalik na siya. Nagkita kayo. Nag-usap ba kayo? Ipinaliwanag mo ba sa kanya ang lahat? I tried, pero ayaw niya akong makausap. Sobrang nasaktan ko siya noon, kaya hindi na nakakapagtaka na ganito ang trato niya sa akin ngayon. But I missed her so much. Mahal mo pa rin siya. Malumanay na tanong ng kanyang ina. Tumango siya. Hindi na yata mawawala ang pagmamahal ko sa kanya. Then, fight for her. Huwag kang tumigil hanggat hindi mo siya nakakausap at naipapaliwanag ang nangyari noon. Hindi ka nga sumuko sa paghahanap sa kanya. Ngayon pa kaya na nandyan na siya at malapit na sa'yo ulit. Akala ko ba gusto mong pakasalan ko si Tiffany? Ngumiti ang kanyang ina.
Gusto kong pakasalan mo si Tiffany kasi alam ko kung gaano kanya kamahal. Iniisip ko kasi na sapat na yun para mag-work ang marriage yung dalawa sa future. Pero ngayon na narinig ko sa'yo na mahal mo pa rin si Samantha. Sino ba naman ako para pigilan ka? I just want you to be happy. Thank you so much. Now, tigilan mo ng pag-inom at planuhin mo na lang kung paano mo mapapalambot muli ang puso ng babaeng mahal mo. Paano ko gagawin yan? Galit na galit siya sa akin, ma. Aba kung hindi mo madadaan sa santong dasalan, daanin mo na lang sa santong paspasan. Pikutin mo agad. Tignan natin kung hindi pa yan lalambot. Napailing na lamang si Stephen. Buti na lang talaga at supportive naman ang kanyang ina sa mga bagay na gusto niya. Isang inom pa ng whiskey ang ginawa niya bago tuluyang umakyat sa kanyang kwarto. 2 linggo na nakakalipas mula nang umuwi sina Samantha sa Pilipinas. Naging abala siya sa pag-aasikaso ng catering business ng kanyang tiyahin na nasa Palawan ngayon at nagbabakasyon. Marami siyang inaasikasong events ngayon at bibihira na lang talaga siyang magka-oras kasama mga anak niya. Mabuti na lamang at more than willing naman si Abby na bantayan ng kambal habang abala siya sa trabaho. Babawi na lamang siya kapag lumuwag-luwag ng oras niya sa trabaho. Engagement party ang event nila ngayon. Abalang-abala si Samantha sa pagtulong sa mga staff niya sa pag-ayos ng buffet table at pag-aasikaso sa mga waiters na maglilingkod sa mga bisita. Nakasuot siya ng simpleng itim na dress at nakaba ng buhok para mas madali siya makakilos. Habang inaayos niyang wine glasses sa mesa, ay napansin niyang dumarating na mga bisita. May ilang kilalang personality at mga pamilya mula sa alta sosyedad at nagsimula ng magdatingan. Bilisan niyo mga kilos. Siguraduhin niyo na pantay ang pagkakalagay ng wine glasses. Utos niya habang nakamasid sa buffet table. Pero napahinto nang biglang pumasok sa bulwagan si Stephen. Nakasuot ito at formal ang ayos. Napalunok siya at halos mabitawan pa ang hawak na baso. Stephen? He's the groom? Bulong niya sa sarili. Okay ka lang ba, miss? Tanong ulit ng staff. Hindi siya sumagot. Nakatitig lang siya kay Stephen. Lalo na makita niyang may babae nakahawak sa braso nito. It was Tiffany. Ngayon, sigurado na siyang engagement party ng mga ito ang event na inaasikaso niya ngayon. How ironic, right? Kung bakit naman kasi hindi niya chinek kung para kaninong event na yon. At bakit din ba inabot ng ganong katagal bago ang engagement party ng mga ito? Parang biglang nanikip ang dibdib niya. Siya ba ang group? Tanong niya sa kanyang staff. Opo ma'am. Staff po ni Miss Stefania nag-book pero kasama silang dalawa ng binuktong catering services ni Ma'am Regina. Sagot pa nito. Kilig na kilig pa nga kami sa kanilang dalawa dahil mukhang in love na in love talaga sila sa isa't isa. Eksaktong pasulyap muli ni Sam sa dating boss ay nakita niya nakatingin na rin pala ito sa kanya. Kapwa sila natigilan. Sam? Bulong ni Stephen. Napalunok siya at nag-iwas agad ng tingin. Focus, Samantha. Unahin mo ang trabaho mo. Alam mo na namang sira ulo na laki niya. Kaya huwag ka nang umasa na magbabago pa yan. Mahina niyang pagkausap sa sarili. Pilit na ibinabalik ang sarili sa rason kung bakit siya nandoon. Lumapit ang isa pa niyang staff. Miss Sam, kailangan na po nating iserve ang appetizer. Tumango siya. Ngunit hindi maiwasan sulyapan ulit sa Stephen na ngayon papalapit sa kanya. What are you doing here? Tanong nito sa kanya. Naningkit ang mga mata niya. Auntie ko may-ari ng kinuha yung catering services. Nasa Palawan siya ngayon. Kaya ako na munang pumalit sa kanya. Anyway, congratulations on your engagement, Mr. Santiago. Mapait na sagot niya. Kita niya ang gulat na bumadha sa mukha ni Stephen dahil sa sinabi niya. Congratulations. Saan? Ikaw ang groom, di ba? Kuryosong tanong niya. Napakunot noo si Stephen. Ano? Hindi sa bisita lang ako dito. Kaibigan kong groom. Namilog ang mga mata niya. Bisita lang? Hindi akong ikakasal, Sam. Mariin itong sagot habang nakatitig pa rin sa kanya. Hindi na siya nakasagot pa. Huminga na lamang na malalim si Samantha at agad na tumalikod. Pasensya na, maiwan na kita. Marami pa akong aasikasuhin. Sam, wait. Tawag ni Stephen. Pero bago pa ito makalapit sa kanya, ay lumapit na rito si Tiffany at hinila ito papunta sa mesa. Naiwan si Samantha na gulat pa rin sa nakita.
Mahigpit ang hawak niya sa tray at pilit na pinipigilan ng sarili na gumawa ng komosyon. Dapat talaga, hindi siya nagpapaniwala sa mga pinagsasasabi sa kanya ni Abby. Muntik na naman tuloy siyang magpakatanga. Napailing na lamang si Samantha at ibinalik na muli ang atensyon sa trabaho. Pagkatapos ng program, ay nagtungo siya sa garden para uminom ng tubig at makalanghap ng sariwang hangin. Hindi niya inaasahan na naroon din si Stephen, nakatayo ito, at may hawak na wine glass. Noon pa lang, alam ko na kung gaano ka kadedicated sa trabaho mo. Pero hindi ko naman alam na magaling ka rin pala magpatakbo ng catering services. Napasimangot si Samantha. At hindi ko rin naman alam na mahilig ka na palang manggulat ng tao ngayon. Ngumisi si Stephen. I'm sorry, hindi ko sinasadya, Sam. Pero seryoso ako sa sinabi ko. Sobrang impressive ng service nyo kanina. Ang ganda rin ng setup. Nagustuhan ni Mama, pati na rin ang iba pang mga bisita. Hindi ko naman ginagawa yun para lang magustuhan mo. Sadyang ginagawa ko lang talagang trabaho ko. Bahagyang natawa si Stephen. Bakit na parang palagi kang defensive kapag akong kaharap mo? Hindi mo ba naisip na baka kasi palagi kang may dahilan para kabahan ako? Kabahan? Okay, ligin. Huwag kang assuming. Ako pa talagang assuming. Pero bakit hindi ka na sumagot dyan? Napapikit si Samantha at huminga ng malalim bago siya bahagyang lumayo. Enough, please. Hindi ako nandito para makipag-argumento sa'yo, Stephen. Babalik na ako sa loob dahil may trabaho pa ako. Trabaho nga ba? O gumagawa ka lang ng dahilan para umiwas sa akin? Alam mo, hindi na kita magets. Bakit ba ganyan ka pa kung umasa sa akin ngayon? Hindi ba dapat masaya ka na kasi matagal na akong wala sa buhay mo? Kung umarte ka ngayon, akala mo naman may pakialam ka sa akin. Bakit? Ano ba sa tingin mo dahilan kung bakit ako lumalapit ng ganito sa'yo ngayon? Hindi ba obvious? Siyempre, ako pa rin ang paborito mong paglaruan, di ba? Ganito ka ngayon kasi iniisip mo na kaya mo pa rin akong utuin. Bakit? Uhaw na uhaw ka na ba sa bahagi na yon, Mr. Santiago? Nakita niya mariing pag-iling ni Stephen. Ganyan ba kababantingin mo sa akin? Hindi ba pwedeng? Mahal na mahal kita, kaya ganito ako sa'yo ngayon. Na totoo yung sinasabi nila na malalaman mo lang ang tunay na halaga ng isang tao sa buhay mo kapag nawala na sila. Kasi ganun yung nangyari sa ating dalawa. Huli ko na napagtanto ang nararamdaman ko para sa'yo. Huling-huli na, kasi nasaktan na kita ng sobra. Natawa siya. Maniniwala na ba ako sa mga pinagsasabi mo? You should be. Alam ko nasaktan kita noon, kaya nga tinitiis ko mga pambabaliwala mo sa akin ngayon. Pero huwag kang mag-alala dahil hindi naman kita titigilan hanggat hindi nagiging sa akin ka muli. Nang hindi pinilit at mas lalong hindi dahil may agreement tayo. Kung iniisip mo na mauuto mo pa ako katulad nun, nagkakamali ka. I'm already a mother of two, Mr. Santiago. Masaya na ako sa buhay na mayroon ako ngayon. Kaya sana, tigilan mo na ako. You have children. Kailan naman kayo maghiwalay ng asawa mo? You're much better off with me, Sam. I'm better off with you? Paano? Wala kang ibang ginawa kundi ang saktan ako. Napailing na lamang si Samantha at tuluyan ng umalis. Pinagmamasdan ni Stephen si Samantha habang abala ito sa pagmamando sa mga staff nito. Katatapos lang ng party, hinihintay na lang niyang matapos ang dating sekretarya para mahatid niya ito pauwi. Hindi mawala-wala sa isipan niya sinabi nito kanina na may mga anak na ito. 6 na taon na rin naman na nakalipas, kaya hindi nga imposibleng mangyari yon, lalo na't matagal na niyang alam ang pangarap nito na maging isang ina. Yun nga lang, hindi niya maiwasang magtampo dahil ganoon na lang bakabilis para dito nakalimutan ang namatay nilang anak noon. Samantalang siya hanggang ngayon ay hindi pa rin makamove on at araw-araw pa rin sinisisi ang sarili. Kung hindi siya nagpakagago noon, hindi naman makukunan si Samantha. Hindi rin ito aalis at hindi siya iiwan. Why don't you talk to her? Anang kanyang ina, sabay na nilang pinagmamasdan si Samantha ngayon. She's already married, ma. Huli na ako. Sagot niya. Natahimik ang kanyang ina. Ramdam niyan titig nito sa kanya. Oh, I'm so sorry, San. Kung hindi lang nanganib na malugi noon ang kumpanya natin, hindi naman kita pipilitin ng pakasalan si Stephanie. Desperada na lang talaga ako noon na maisalba ang legacy na naiwan ng iyong ama. It's okay, ma. I understand. Obligasyon ko rin naman talaga ang pangalagaan ng iniwang kumpanya ni Papa. Pero kaligayahan mo naman na naging kapalit noon. Talk to her, please.
Ipaliwanag mo pa rin sa kanya nangyari noon. Tumango siya. Nang makita nilang pareho na palabas sa Samantha, ay agad nila itong sinundan. Natigilan si Stephen na makitang dalawang bata na sumalubong dito. We got so bored at home, Mommy. Niyaya po namin si Tita Ninang na samahan kami rito sa work mo. Anang batang babae na kamukhang kamukha ni Samantha. Napangiti siya. Natawa si Samantha. I'm sorry, baby. Hayaan niyo tapos na naman ako sa trabaho ko. Kaya makakapag-focus na ako ulit sa iyong dalawa. Gusto niyo bang gumala bukas? Pwede tayong pumunta sa amusement park. Sagot nito sa anak. Umiling ang isa pang batang lalaki na marahil ay anak din ni Samantha. Can we just stay at home, Mommy? Tapos let's have a family bonding na lang po. Maybe you can call Dad and ask him if he can join us. Anito. Is it just me? O kamukhang kamukha mo talaga ang batang yun nung kasing edad mo pa lang siya. Stephen, sigurado ka bang hindi mo nabuntis noon si Samantha? Bulong sa kanya ng ina. Nangunutan noon ni Stephen. Akala niya siya lamang ang nakapansin niyon, maging ang kanyang ina rin pala. I got her pregnant, ma. Pero nakunan kasi siya nung nagtalo kami matapos niya malaman ng engagement namin ni Tiffany. Imposibleng anak ko ang mga batang yan dahil ang doktor na mismo nagkumpirma sa akin na nakunan siya noon. Investigate, please. Iba talaga ang kutob ko. Pakiramdam ko mga anak mo sila. Napatango na lamang si Stephen. Hindi na siya nag-isip pa at kusa nang lumapit kay Samantha. Do you need a ride, Sam? Pwede ko kayong ihatid pa uwi. Alok niya rito sabay tingin sa mga bata. Napatingin din sa kanya mga ito at nagulat na lamang siya nang bigla siyang yakapin ng mga bata. Daddy! Yay! You're finally back! Anang batang babae. Don't leave us again, please! Nagmamakaawang sabi naman ng batang lalaki. Nangunot noon niya at saka sinuliapan si Samantha na nagulat din sa ikinilos ng mga anak nito. Oh God, please, Chance, Charity, hindi siya tatay niyo. Ani Sam. Pagkatapos ay siya naman ang binalingan nito. I'm sorry, Mr. Santiago. Nalito lang sila, mga bata pa kasi. Tumango siya at lumapit pa ng kaunti dito para magtanong. It's okay. Kambal, nasaan bang tatay nila? Yes, twin sila. Yung tatay naman nila iniwan ko na, bago pa sila ipanganak. Sagot nito. Do you mind if I ask why? Mapait nang ngumiti si Samantha. Mas pinili ko kasing ilayot buhay na lang mag-isang kambal, kaysa masaktan pa sila ng kanilang tatay. Tingin ko kasi hindi pa handa sa ganung responsibilidad ang tatay nila, lalo na't ibang priority nun sa buhay. Mahirap ba? Ang alin? Ang maging single mom. Tumungo si Samantha. Sobra na hindi ko hihilingin na sana may matulad pa sa mga kagaya kung kailangang akuin ang buong responsibilidad sa pagpapalaki ng mga anak. Mahirap kasi, lalo na ngayon at lumalaki ng mga anak ko. Hinahanap na rin nila ang tatay nila. Pero para sa akin, kahit pa ulit-ulit ko pang maranasan ang hirap ng pagiging single mom, pipiliin ko pa rin yun kaysa naman kasama nga namin ang tatay nila. Pero puro sakit lang naman ang maibibigay niya sa amin. Bakit hindi mo kausapin ang tatay nila? Ikaw na nga rin na nagsabi na lumalaki na sila. At iba pa rin kapag may father figure sila. Umiling ito. Hindi na. Hindi ko naman kailangan ng tulong niya. Isa pa, masaya na kaming tatlo kahit na kami lang ang magkakasama. They are so lucky to have you as their mother, Sam. Kung kailangan mo ng tulong, sana huwag kang mahiya na lumapit sa akin. Marami akong nagawang mali sa'yo at alam ko na saktan kita ng sobra-sobra. Kaya kahit na dito man lang, makabawi ako sa'yo. Ngumiti si Sam. Thank you, Mr. Santiago. Pero hindi na kailangan. We can manage. Napatango na lamang si Stephen. Mukhang galit pa rin talaga ito sa kanya. Paano ba kasi siya makakabawi dito? Mauna na po kami, Mr. Santiago. Salamat din pala sa offer, pero may sasakyan naman akong dala. Okay, mag-ingat kayo pa uwi. Pinanood muna ni Stephen na makaalis si Samantha at ang mga anak nito bago niya niyayang kanyang ina na umalis na rin. Look, anito, sabay pakita sa kanya ng strand ng buhok. Ano naman yan, ma? Tanong niya. Buhok ito ni Chance. Nakuha ko kanina nung abala kayo nag-uusap ni Samantha. Hindi kasi ako matatahimik hanggat hindi ko nalalaman ng totoo. Do you really think they are my children? Hindi ko alam.
Pero malalaman natin kapag lumabas ng DNA test result. Patawarin sana ako ni Sam sa pangingialam kong ito. Pero kung anak mo talaga ang kambal, hindi ako makapapayag na hindi natin sila mabigyan ng magandang buhay. Napangiti si Stephen sa tinura ng kanyang ina. Thanks, Mama. Sagot niya. Mabuti na lamang at mukhang hindi naman ito tutol sa kanilang dalawa ni Samantha. Anak niya nga kaya talagang kambal? Kung totoo man yun, hindi alam ni Stephen kung paano niya mapapatawad ang sarili. Kung siyang dahilan ng paghihirap ni Sam, mapalaki lamang ang kambala. Paano niya mapapatawad ang sarili kung lumaki ang mga anak niya na walang kinikilalang ama? Abala sa pagdidilig ng mga halaman si Samantha sa kanilang bakuran. Ang kambal naman niya ay nasa malapit lang at abala sa paglalaro ng bola. 1 linggo na lumipas simula nung huling nagkita sila ni Stephen. Hindi niya alam, pero may parte talaga sa kanya na namimiss na ito. Napabuntong hininga na lamang siya at ipinagpatuloy ang ginagawa. Mommy, can I ask you a question? Tanong ni Chance. Pinatay niya muna ang hose ng tubig at saka binigay ang buong atensyon sa kanyang anak. What is it, baby? Tito Stephen is our father, right? Ayoko po sanang itanong yun sa'yo dahil alam ko po sasabihin mo naman ito sa amin when you are ready. Pero I saw you crying last night while holding a picture of him. Natigalgal si Samantha sa sinabi ng kanyang anak. Alam naman niyang matalino si Chance kumpara sa ibang bata na nasa edad lang nito. Pero hindi niya inaasahan na mabilis itong mapagtatanto ang katotohanan. Bakit hindi mo sagutin si Chance? Napalingon siya sa pinanggagalingan ng boses na yon. Nagulat siya na makita si Stephen. Namumula mga mata nito at mariin ang titig sa kanya. What do you mean, Stephen? Hindi ba't sinabi ko na naman sa'yo kung nasaan ang tatay nila? Sagutin mo si Chance. Ako ba ang tatay nila? Anak ko ba silang dalawa ni Charity? Pumikit si Samantha. Humugot siya ng malalim na hininga bago sagutin ang tanong nito. Hindi. Hindi ikaw ang tatay nila. Oo, nabuntis mo ko noon pero nasabi naman sa'yo ng doktor na sumuri sa akin noon na nakunan ako, hindi ba? Alam mo, yan din ang ipinagtataka ko. Sinabi ng doktor na nakunan ka noon. Pero bakit sa DNA test na ito ipinapakita ang positibong resulta na anak ko rin ang kambal? Huwag ka na magsinungaling, please. Alam ko marami ako naging pagkukulang sa iyong tatlo. Pero nandito ako para bumawi. Gusto ko maging parte ng buhay ng kambala. Please. Umiling si Samantha. Tuloy-tuloy ng pagbagsak ng kanyang mga luha. Chance, Charity, pumasok na muna kayo sa loob ng bahay. Mag-uusap lang kami. Anya sa mga anak. Don't make him leave, Mommy, please. We want to be with Daddy too. Pakiusap ni Charity. I won't, pero kailangan muna namin mag-usap. Nasa loob si tita ninang niyo. May hinanda siyang merienda. Kumain muna kayo, okay? Tumango ang kambal. Pinanood niya muna ang pagpasok ng mga ito bago niya hinarap si Stephen. Agad itong inabot sa kanya ang DNA test result. I'm sorry. Si Mama nagpa-DNA test sa amin ng kambal. Nakakuha siya ng hair sample ni Chance nung nag-uusap tayo sa engagement party. Napatango siya. It's okay. Alam ko naman na dadating din ang araw na malalaman mo totoo. So, mga anak ko nga sila. Yes, pero huwag kang mag-alala dahil hindi ka naman namin kailangan. Sa loob ng 6 na taon, nasadi kaming 3 na kami lang magkakasama. Mahirap ang buhay, oo. Pero hindi na bali kasi masaya naman kami. Kalimutan mo na lang na nalaman mo pa to. Kalimutan, Sam. Paano ko kakalimutan ng lahat ng ito kung anak natin ang pinag-uusapan? Anak ko lang, Stephen. Anak ko rin sila. Pero nasan ka nung naghihirap ako sa pagbubuntis sa kanila? Nasan ka nung halos mamatay na ako sa hirap may panganak ko lang sila? Nasan ka nung lumalakas sila at kailangan nila ng tatay? I should have been there for you and them, Sam. Kung sinabi mo na sa akin noon, nabuntis kita. Para saan pa? Hindi pa ba sapat sa'yo na nasaktan mo ko noon, ha? Kulang pa ba? Alam kong galit ka sa akin. Pero ako pa rin ang tatay nila. Karapatan ko malaman na may mga anak na tayo. Paano ko sasabihin sa'yo kung desidido ka nang magpakasal kay Tiffany noon? At saka hindi ba ikaw na rin naman na nagsabi noon na kontrata lang ang lahat ng namamagitan sa atin? Kung sinabi mo sa akin na buntis ka, hindi ko naman itutuloy ang pagpapakasal kay Tiffany. Sagot nito. Bakit sinabi ng doktor na nakunan ka noon? Nakiusap ako sa kanya na magsinungaling para sa akin. At hindi ko pagsisisihan na gano'n ang naging desisyon ko.
Dahil sigurado ko mas lalo lang ako maghihirap at masasaktan kung hindi ko ginawa yun. Kung hindi ko inalayo sa mga bata. Natahimik si Stephen, pero kitang-kita niya ang pagtulo ng luha sa mga mata nito. Ayokong makilala kanila. Umalis ka na lang, please. Pakiusap niya. Nangunot ang noon nito. Bakit hindi? Anak ko rin sila, Sam. At narinig mo naman sigurong pakiusap ni Charity na gusto nila akong makasama at ayaw nilang umalis ako. Ang kapal naman ng mukha mo, no? Hindi ka kailangan ng mga anak ko. Nakasurvive nga kami ng 6 na taon na kaming 3 lang. Ano pa kaya sa mga susunod na taon? Kung hindi mo mapagbibigyan si Stephen, baka pwedeng ako na lang ang pagbigyan mo. Napalingon silang dalawa sa nanay ni Stephen, nakapapasok lang. Anong ginagawa mo rito, ma? Hindi ba't sinabi ko naman na ako na lang munang kakausap sa kanya? I'm sorry. Hindi ko lang talaga mapigilan na sumunod sa'yo. Gusto ko lang makita at makilala ang mga apo ko. Sagot nito at saka binalingan siya. Sam, alam ko maraming pagkukulang si Stephen sa'yo. Aware din ako kung gaano kanya nasaktan noon. Pero nagmamakaawa na ako sa'yo na huwag mo naman sanang ipagdamot sa amin na makasama si Chance at Charity, please. I'm sorry po. Pero karapatan kong mabigyan ng tahimik at payapang buhay ang mga anak ko. Imposibleng mangyari na po yun kung hahayaan ko si Stephen na makapasok sa buhay ng mga bata. Anak, puso rin. Hindi pwedeng puro pride na lang ang paiiralin mo. Singit ng kanyang Auntie Regina. Alam ko kung gaano ka nasaktan ni Stephen noon. Nandun ako eh. Saksi ako sa lahat ng paghihirap mo. Pero kailangan mo ring isipin ang mga bata. Kung gusto nilang makasama ang tatay nila, hayaan mo. Karapatan nila yon. Maya-maya pa ay tahimik lang na pinagmamasdan ni Stephen sina Chance at Charity na kumakain ng spaghetti. Natapos ang pag-uusap nila nang dumating ang tiyahin nito. Tuwan-tuwa tuloy ang kanyang ina nang sa wakas ay payagan na sila ni Sam na makapasok sa bahay ng mga ito para makasama sina Chance at Charity. Si Sam naman ay nagpaiwan sa labas para magpakalma. Sakitin si Charity habang lumalaki. Hindi naman malala pero palaging takot si Samantha kaya kaunting lagnat lang dinadala namin siya agad sa ospital. Si Chance naman, sobrang kulit at bibo ng batang yan. Magaling din sa eskwelahan. Wala naman talaga sa plano nilang umuwi pa ng Pilipinas. Pero pinilit ko lang dahil alam ko na nahihirapan na rin si Sam. Kwento ng tiyahin ni Sam. I'm so sorry. Marami kaming pagkukulang lalo ng anak ko. Pero babawi kami. Anang kanyang ina. Kami naman ang mag-aalaga sa kanilang 3. Kung totoo nga yan, sobrang saya ko. Hindi nagsasabi sa akin si Sam pero alam ko kung gaano na siya nahihirapan. 3 trabahong kailangan niyang pagsabay-sabayin sa LA para lang mabigyan ng magandang kinabukasan ng mga bata. Naalala ko pa nga nung kabuwanan na niya. Pero mas pinili niya magtrabaho kaysa magpahinga. Natatakot kasi siya sa magiging gastusin nila sa ospital kapag nanganak na siya. Gusto ko sanang tumulong pero ayaw naman niyang tanggapin. Hindi na po niya kailangang maghirap ngayon. Kasi nandito na po ako. Maaring ilang taon na akong wala sa buhay nila. Pero hindi po ako papayag na mawala pa sila sa akin. At gagawin ko po lahat. Matanggap lang nila ako. Anya, napangiti ang tiyahin ni Sam sa kanyang sinabi. Tumangulang ito at pinagmasdan ng kambal na patapos na sa pagkain. Anong plano mo ngayon? Gusto ko pong iuwi silang 3 sa bahay ko. Gusto ko pong mabuo ang pamilya namin. Gawin mo yan at alagaan mo silang 3. Kung pwede rin sana, huwag mo silang sasaktan. Kung dumating man ang araw na susukuan mo na sila, ibalik mo lang sila sa akin at buong puso ko silang aalagaan mag-iina. Dagdag pa nito, imposible po mangyari yan. Hindi ko pa man nakakasama na matagal ang mga anak ko. Pero mahal na mahal ko na po sila. Babawi po talaga ako sa mag-iina ko sa pagkakataong to. Hindi ko na po sila iiwanan pa. Thank you, Stephen. Ngayon makakampanti na ako na kung mawala man ako. Alam ko may mag-aalaga pa rin sa pamangkin ko. Maagang naulila si Sam sa kanyang mga magulang. Kaya uhaw yan sa pagkakaroon ng isang buong pamilya. Ipakita mo lang sa kanya kung gaano mo silang kamahal na mga bata, ha? Tiyak ko lalambot din ang puso niya. Opo, gagawin ko po. Samantala, walang nagawa sa Samantha nang alukin sila ni Stephen na manirahan sa bahay nito kundi ang pumayag. Mismo ang kambal na kasi ang pumayag sa request ng tatay ng mga ito. Gustuhin man niyang tumutol, hindi naman niya kaya makita nalulungkot ang mga bata. Nang araw rin na yon,
ay inimpake niya mga gamit nila. I'm so excited, Mommy. Sabi po ni Granny, malaki raw ang bahay ni Daddy. Nakapunta ka na po ba ron? Tanong ni Charity. Umiling si Sam. Hindi pa. Sagot niya. Anak, sigurado ba kayong gusto niyong tumira tayo sa bahay ng daddy ninyo? Pwede naman na dito tayo yun na lang. Tapos papayagan na lang natin siya na bisitahin kayo dito. Pero Mommy, pumayag ka na po, di ba? Sabi mo po okay lang kung tumira muna tayo sa bahay ni Daddy. Tumango siya. Iniisip ko lang na baka nabibigla kayo sa desisyon niyo na tumira doon. Kakikilala niyo pa lang din sa daddy niyo. Mommy, alam ko pong inaalala mo lang kami ni Chance. Pero nag-promise naman si Daddy na aalagaan niya tayong tatlo. Bumuntong hininga na lamang si Sam at wala na talagang nagawa. Isang oras matapos sila maghanda ay nasa biyahe na sila papunta sa bahay ni Stephen. Sila ang 4 lang ang nakasakay sa kotse nito. Samantalang ang ina naman ito ay kanina pa nakauwi at nagpapahinga na. Pagkarating sa bahay ni Stephen, ay agad sila nang itinur nito sa buong bahay. Malaki at ubod ng ganda ang bahay nito. Walang-wala iyon kung ikukumpara sa bahay na inuupahan niya. Masakit man, pero tatanggapin niya na kayang-kaya talaga ni Stephen na bigyan ng mas maganda at maginhawang buhay ang mga anak nila. Pagkatapos ng house tour, ipinakilala rin sila sa mga kasama sa bahay nito. Tuwan-tuwa pa nga mga ito sa kambal dahil kamukhang kamukha daw ng amo ng mga ito. Your house is so huge, Daddy! Komento ni Charity habang buhat-buhat ito ng ama. Do you like it? Tanong ni Stephen sa anak. I love it, Daddy! Dito na po ba kami titira? Oo naman. Promise si Daddy sa inyo na hindi na ulit tayo maghiwalay na 4. Sagot nito. Charity, puntahan na natin yung mga rooms natin. Anyaya ni Chan sa kapatid nito. Tumango naman si Charity at bumaba mula sa pagkakabuhat ni Stephen. Pinanood lamang nilang 2 kambal habang umaakyat ang mga ito sa pangalawang palapag kung nasaan ang kwarto ng mga ito. Saan nga pala ang kwarto ko? Ilalagay ko na itong mga gamit ko. Tanong niya na silang 2 na lamang ang naiwan. You'll be staying with me in my room. Pinaparenovate ko pa kasi ang ibang kwarto dito sa bahay ko. Kaya tangi ang kwarto ko at sa mga bata lang ang available. Nakangising sagot nito. What? Bakit? May problema ka? Wala naman siguro masama kung matutulog tayo sa isang kwarto. Ipapaalala ko lang hindi ako okay sa ganitong setup natin. Tapos gusto mo magkasama pa tayo sa isang kwarto? Saan ka matutulog kung ganun? Sa tabi ni Chance o ni Charity. Kahit saan basta, hindi sa kwarto mo. Sam naman, gusto mo bang ipakita sa mga bata na hindi tayo in good terms? Hindi ba mas okay na makita nilang masaya at kumpletong pamilya natin? Ngumiti na mapait si Samantha. Masaya at kumpleto naman kami kahit 3 lang kami. Sagot niya. Pero iba na ngayon, Sam. Nandito na ako at hindi na ako alis pa sa tabi niyo. Kahit na magsawa pa kayong 3 sa mukha ko, hindi ako mawawala. Sa araw-araw na ginawa ng Diyos, walang mintis ang pagbibigay ni Stephen ng isang pirasong kulay asul na rosa sa kanya tuwing umaga. Palagi yung may mga notes na kasama na may nakasulat na, I'm sorry, I missed you, I love you. At pangako babawi ako sa inyo. Araw-araw din ay pinapakita ni Stephen sa kanilang 3 kung gaano sila kahalaga dito. Palagi sila nitong ipinagluluto ng almusal, pagkatapos ay magkasama nilang ihahatid sa eskwelahan ng kambal. Nai-transfer na rin nila ang kambal sa isang exclusive school malapit lang sa village nila. Mabuti nilang talaga at naisipan niya noon na dalhin na rin ang mga importanteng dokumento ng kambal, kaya hindi na sila nahirapan. At tuloy-tuloy lang sa pag-aaral ang mga ito. Tuwing araw ng linggo, palagi rin silang may bonding time. Magsisimba muna sa umaga pagkatapos ay igagala sila ni Stephen. Last week lang, dinala sila ni Stephen sa isang amusement park sa Laguna. Mas naging masayahin at positibong mga bata ang kambal noong nakasama na nila si Stephen. Tama ang Auntie Regina niya na ibang-iba talaga kapag may tatay na tinitingala ang kambal. Hindi niya pa kasi nakita na ganong kasaya mga anak niya. Ibang-iba talaga ngayon. Kumusta naman ang bahay-bahayan niyo ni Stephen? May date na ba kung kailan kayo magpapakasal? Tanong ni Abby sa kanya isang umaga. Day off nito sa trabaho, kaya bumisita sa kanila. Nasa eskwelahan ang kambal at nasa trabaho naman si Stephen. Walang ganun, Abby.
Co-parenting lang kami sa mga bata, tuwan-tuwa siya sa kambal. Pero walang kasal na magaganap. Lah, co-parenting? Pero nakatira kayo sa isang bahay. Sinong niloloko mo? Basta. Magulo talaga lahat sa pagitan namin ni Stephen. Ang mahalaga lang naman kasi sa aming dalawa, yung mga bata. So, sinasabi mo ba na wala nangyayari sa inyo ni Stephen? Kahit na nasa isang kwarto lang kayo gabi-gabi? Umiling siya. Wala nga. Sabi ko naman kasi sa'yo, ang kambal lang talaga ang priority namin ngayon. At saka, bumabawi lang naman yun kasi paniguradong nagigilty siya sa ginawa niya sa akin noon. Ikaw, wala ka na ba talaga nararamdaman para sa kanya? Hindi ko alam. Pero alam mo ba, sa mga araw na kasama namin siya dito, at nakikita ko naman na sinusubukan niya talagang bumawi sa amin ng mga bata. Aminin ko na, unti-unti na nga natutumbang pader na itinayo ko para protektahan ang puso ko mula sa kanya. Hindi ko alam, pero hindi ko na yata makakaya kung sakaling maisipan niya na tapusin na lahat ng to. I think you still love him, Sam. Hindi mo lang maamin kasi natatakot ka masaktan niya ulit. Aminin mo, hindi naman talaga na walang pagmamahal mo sa kanya. Itinagay mo lang talaga sa loob ng mahabang panahon. Oo na, mahal ko pa rin talaga siya hanggang ngayon. Sa kabila ng lahat na nangyari, sa lahat ng sakit, hindi na bago nararamdaman ko para sa kanya. Napangiti naman si Abby. Marami pa silang napag-usapan na dalawa bago ito nagpaalam na aalis na. Siya naman ay ipinagpatuloy ang pagluluto ng lunch. Plano niya kasi na pagkasundo niya sa mga bata, isasama niya mga ito sa pagdala ng lunch para kay Stephen. Wow! Dito nagwo-work si Daddy, Mommy? Tanong ni Charity na makarating sila sa opisina ng ama ng mga ito. Tumango siya. Yes, baby. Dito rin ako nag-work noon as secretary ni Daddy niyo. Ang laki ng building, Mommy! Pero bakit po nasa LA tayo noon? Tapos si Daddy nandito lang sa Philippines. Bakit po hindi namin nakasama noon si Daddy? Natigilan siya sa tanong na yun ng anak niya. Yun lang yata ang tanong na hindi niya napaganda ng isasagot. Malalim na napabuntong hininga si Samantha at saka pabirong kinurot ang matatabang pisngi ni Charity. I've got so scared before, baby. Akala ko kasi hindi matatanggap ng daddy niyo kapag nalaman niyang buntis ako sa inyo noon. Ayoko naman na masaktan kayo. Kaya imbes na pag-usapan namin ng daddy niyo ang sitwasyon, mas pinili kong umalis at umiwas sa kanya. Iniisip ko kasi na, yun ang tanging paraan para hindi niyo maranasan ang mga naranasan ko noon. Hindi siya sigurado kung naintindihan iyon ng mga anak niya. Bahala na. Kapag malaki na mga ito, ay ipapaliwanag na lang niya ulit. Ngayon po, Mami. Tingin ko, mas matapang at mas malakas si Mami ngayon. Bahala na kung ano mangyayari sa atin sa mga susunod na bukas. Ang mahalaga naman sa akin ngayon, masaya ko yung dalawa kasama ang daddy niyo. Gumiti na lamang ang mga anak niya at nagaya ng pumunta sa opisina ni Stephen. May ilang mga nakakakilala pa rin sa kanya sa kumpanya, kaya medyo napatagal pa bago sila tuluyan nakakiyat. Papasok na sana sila sa loob ng opisina nang marinig niyang usapan ni Stephen at ng ina nito. Sinabi mo na ba kay Samantha na napilitan ka lang talagang pumayag na magpakasal kay Tiffany noon para isalbang kumpanya ng daddy mo? Tanong nito. Hindi naman. Okay naman na kami ni Samantha at pakiramdam ko naman. Unti-unti niya natatanggap ang sitwasyon namin ngayon. Kailangan ko na lang talagang pagtrabahuhan na makuha ang tiwala at pagmamahal niya ulit. Narinig niya ang pagtawa ni Mrs. Santiago. Ang swerte mo na lang talaga kasi may mga anak pala kayo. Kasi kung wala paniguradong hanggang ngayon, nagkukupad ka pa rin sa panunuyo sa kanya. Hindi ko kailangang madaliin, Ma. Alam ko naman kasi na hanggang ngayon ako pa rin ang mahal niya. Sagot ng lalaki. Napaismid si Samantha. Ang yaman talaga ng lalaking to. Mahal na mahal mo talaga siya no? Yes, Ma. Matagal na. Akala niya kontrata lang talagang meron sa pagitan naming dalawa. Pero kaya ko lang naman ginawa yun kasi gusto kong masiguro na hindi siya basta-basta makakawala sa akin. I was a fool for thinking na sapat na yun para manatili siya sa tabi ko. Sa sobrang possessiveness ko na masecure yung posisyon ko sa buhay niya. Nakalimutan kong aminin sa kanya totoong nararamdaman ko. Dala na rin siguro ng pride ko na dati ay hindi ko malunok. Inakala niya tuloy na wala siyang halaga sa buhay ko. Kayong hindi naman ako mabubuhay na wala siya sa tabi ko. Parehong-pareho kayo magmahal ng daddy mo. Intense. Possessive, pero masarap. Noon, nahirapan din akong unawain kung paano siya magmahal. Mabuti na lang at hindi naman ako sumuko sa kanya.
Hindi ko mararanasan mahalin ng isang katulad niya kung nag-give up ako sa aming dalawa. But I think you should tell her about that. I'm sure maiintindihan ka niya. Sasabihin ko po kapag nakakuha na ako ng lakas ng loob. Sa sinabing yun ni Stephen, hindi na nag-isip pa si Samantha at kusa na niyang binuksan ang pinto ng opisina nito. Kitang-kita niya ang gulat sa mga mata nito. Hindi mo na kailangang maghintay kung kailan ka magkakaroon ng lakas ng loob. Kasi narinig kong pinag-uusapan ninyo ni Mrs. Santiago. At naiintindihan ko na lahat ngayon. Anya. I'm sorry kung napagod ako at iniwan kita. I'm sorry kung hindi ko agad nasabi sa iyo tungkol sa mga bata. No, you don't have to apologize. Kung may dapat mang humingi ng tawad, ako yun. I'm so sorry for causing you so much pain, Sam. I promise, mula sa araw na to, hindi ko nahayaang lumuha ka pa ulit. Ibubuhos kong buong buhay ko sa pagbawi sa inyong tatlo at wala akong ibang gagawin kundi ang mahalin lang kayo. I love you, Sam. I love you too, Stephen. We love you too, Daddy! Sabay na sabi ni na Chance at Charity. Mahal na mahal ko rin kayong dalawa. Napapalakpak sa tuwa si Mrs. Santiago. So, when is the wedding? Expect it soon, Ma. Nakangiting sagot ni Stephen. Soon? Hindi mo pa nga ako tinatanong kung payag ba ako magpakasal sa'yo? Panunuya niya rito. Natawa naman si Stephen. Napasinghap na lamang siya na makitang lumuhod dito sa harapan niya at naglabas ng isang mamahaling singsing. I know, it's still too early for this. Pero ayoko na kasing patagalin pa. Mahal na mahal ko kayo at hindi ako makakasurvive kung mawala pa kayo sa akin. Will you marry me, Sam? Naiiyak na tumango si Sam. Yes, of course. I will marry you. I love you. I love you too. Si Stephen na yata ang pinakamasayang lalaki sa buong mundo habang pinapanood niya mag-iina niyang abala sa pagdedesign ng cake. Araw-araw niyang ipinagpapasalamat sa Panginoon na binigyan pa siya nito ng pangalawang pagkakataon para makabawi kina Sam, Chance at Charity. Mabuti na lang talaga at bumalik sa kanya si Sam kasi tiyak na mananatiling miserable ang buhay niya kung hindi niya ito nakitang muli. 2 buwan matapos niya mag-propose kay Sam ay nagpakasal na rin silang dalawa. Isa iyong beach wedding. Gusto sana ng kanyang asawa na intimate wedding na lang ang gawin nila pero tumanggi siya. Gusto kasi niya ng engranding wedding dahil gusto niyang ipagsigawan sa mundo ang pagmamahal na nararamdaman niya para dito. At ngayon, matapos ang 1 buwan simula nung ikasal sila, nagdadalang tao na muli ang kanyang asawa. Wala na tuloy paglagyan ang kaligayahan na nararamdaman niya. Oh, Dad's here! Anunsyo ni Charity na makita siya. Sumimangot si Sam na makalapit na siya dito. Natawa naman siya at hinalikan nito sa noo. Bakit ang aga mo naman yatang umuwi? Hindi pa namin natatapos gawin ang birthday cake na regalo sana namin para sa'yo. Anito sa kanya. Natawa siya. Maaga ko talagang tinapos ang trabaho sa opisina kasi gusto ko kayong makasama ng mga bata. At regalo? Hindi ko naman kailangan yan, love. Kontento na ako sa inyong 3 at sa bagong baby natin na parating. Kayong 4 ang the best birthday gift ever na natanggap ko. Ang corny mo naman, love. Habang patagal ng patagal, lalo ka yata nagiging corny. Mabuti lang talaga't mahal na mahal kita. Ako talagang corny? Parang hindi naman. Ang sweet-sweet ko kaya. Araw-araw pa ako nagbibigay ng mga bulaklak sa'yo na para manililigawan pa rin kita. Kahit nakasal na naman tayong dalawa. Oo nga, love. Sa sobrang sweet mo, pinuno mo na ng bulaklak ang kwarto natin. Ewan ko lang kung may mahigan pa tayo mamaya. Are you complaining, love? Natatawan tanong niya. Never. I love you so much, love. Happy birthday. Thank you, and I love you too. Kayo ng mga anak natin ang buhay ko. Napangiti si Stephen. Kumpleto na talaga ang buhay niya at wala na siyang mahihiling pa. The end. Kung nagustuhan ninyo ang aming istorya, ay huwag kalimutan na mag-like at subscribe. Mag-iingat po tayong lahat. To God be the highest glory. Hanggang sa muli. Paalam!